Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning, April 25. Good morning. Morning. Good morning. How many days to go to day zero? Hindi pa natin alam. Kasi po, wala pa tayong campaign. Okay. Kukongratulate ba natin itong mga bagong opisyal at board ng Samahang Plaridel? Yan po sa Samahang Plaridel is an association of news people. Mga journalists po yan. May bagong mga opisyal ngayon at ang pinaka-importante i-congratulate dyan na dapat magpapansit, hindi lang pansit ito. Ano? Sige, Ginoong Rolly Estabillo. Chairman Emeritus. Rolly Estabillo. Sa tagal mo ng... Pero si paring Rolly ang pinakamasigasig talaga dyan. Nakatanggap ako ng notice of election niya kasi member po tayo niyan. Hindi ako nakapunta nga proxy na lang. Sabi ko, ikaw na Iwala naman ako kung sino. Congratulations sa bagong board. Yes. Ang bagong presidente ngayon ay si Evelyn Quiros. Ang kaibigan ko si Clink Ang na Manila Times. Yan, si Clink. Nandyan din sa board. Nandyan din. Yes. Of course, si Joey. Si Joey de Guzman, nandyan din dyan. Hector Albi Villacorta. Sevilla. Hector. Pero ang pinaka-importante dyan, dahil ikaw naman pinakasigasig dyan at talaga naman ikaw nagdala dyan kasama si Manong Neil Cruz dati, boss. Papansit ka na? Hindi lang pansit. Sa tagal mo na dyan, hindi pansit. Hindi kulang yung pansit. Kulang ba? Kailangan may garlic chicken. May garlic chicken. Total, maubusan tayo ng tubig. Wala na ubusan na tayo kuryente. Ayun na. Paano yan? Kanya lang pare, nangako ang DTI. Ito na raw talaga. This is it. Crackdown na po daw ng substandard construction materials. Ako? Crackdown. From time to time, they dust off that issue. Inaano nila. Walang magawa, in other words. Bakit? Pinaiikot. Talaga naman nakakatakot yan na substandard construction material. Totoo naman. Hindi ba dapat everyday meron kayong... Kayo rin ang may kasalanan yan nakakapasa sa product standard nyo Diba? Halimbawa, ganito po ang kaso. May malaking shipment ng bakal galing sa China. Ito pa rin ang laking issue nito. Nangyari yan. A couple of years ago. Yung mga local steel makers ng rebars, umangal. Laki na shipment niyan. Ano yan? Imported ba yan? Or dumping ba yan? In other words, in-issue nila kung dumping ba yan o hindi. Pero iniwanan nila yung issue na yun. Pero siguradong dumping yun. Oo. Dahil po yung mga bakal na yung galing sa China, yung mga lumang steel mill na niretire na, doon ang galing yung bakal. Merong isang bright na negosyante rito, nakita niya, uy, ang mura nito. Ako na. Papakyawin ko to, daling ko sa Pilipinas. Dinala rito. Klarong dumping. Ibig sabihin, yung presyo niya. Talagang babang-baba. Palugi. Ayan. Pero ang nakita nilang mas malaking issue, pag nabenta sa local market yan, yung quality po ng bakal. Yung safety. So, dyan sila nag-concentrate. So, gumawa sila ng reklamo and everything sa DTI. Ano mo ginawa ng DTI? Ay! Baka nga, substandard yan. I-test natin yan. So, ginawa nung nagpadala na isang sample. Kasi usually, gano'n naman. Hindi mo naman pwedeng lahat Tinest ngayon ng product standard nandito. Uy, ang galing! Pasado to. Ha? Tatanga-tanga kayo. Sana nagpunta kayo doon, kumuha kayo ng sample mismo doon sa shipment. Diba? Somewhere in the middle of the... Hindi yung pinadala sa inyo. Hindi yung pinadala sa inyo. Talaga pong ipadadala sa inyo. Primera klase. Dalawa dapat ginawa nyo. Ngayon, in the middle of the shipment, kumuha kayo doon. Pangalawa, yung source.
Oo. Puntahan din ninyo. Oo. Tama. Ito bang steel mill na ito, existing? Hindi na ho. Real estate na ito. Wala na pala yung steel mill na Saan yun. galing itong steel na to? Ngayon magsasalita kayo. Nangangako ang DTI daw. Ha? Sinabi yan sa mga reporters na talaga na. Yan. Pexman, cross my heart. Cross my heart. Consumer Protection Group daw. Meron na silang task force. Natitignan yan. Yung mga substandard, steel, cement, wood, glass, panggamit daw sa mga construction. Ang gawain nila niyan, Ano? naalala ko meron sila for example sa steel, yung Philippine Iron and Steel PC. Tapos nagte-test buy sila sa mga Tindahan. hardware, tindahan. Tapos tinitingnan nila kasi may markings yan. Parang yung markings na pinag-uusapan niya sa gasolina ba? May markings yung colored But the problem is yung markings nare-replicate. Merong rin yung... May gumagawa fake original na So, minsan, yung product standard yung product standard sa Pero meron silang magandang parang museo doon sa DTI, yung PC, na testing equipment. Ganyan. Parang na-shock pa ako doon sa press kumukuha sila ng test by at doon tinetest daw doon. Eto, nagyayabang pa yung opisyalis ng DTI. Problema raw to, malaking problema kasi daw, kapag ang ating mga kababayan pumunta sa mga tindahan at bibili ng construction material, ang itatanong ba sa kanila, ano ba gusto mo? Yung totoo, original, mahal, or substandard? Substandard. So, malaking problema daw yan. Paano nagkaroon ng substandard na available kung meron tayong Product Standard Bureau? Paano naging available sa hardware yan? Di ba? To start with, To start with. Okay? Pagyayabang mo pa, ganyan ang gusto namin isolve. Yan daw, merong ganyang available. Paano naging available yan? Meron ba kayong coordination? Puro intensified coordination na nga kayo. Hindi kayo nag-coordinate with Bureau of Customs. Paano nakapasok yan? Smuggled na yan. Smuggled. Pati daw simento, pare. Dumping din yun. Yung kahoy, mahirap gumamit ng substandard na kahoy. Ano yun? Immediately, yung kahoy. Kahoy is kahoy. Di ba? Hindi, baka halo Oo, yun. Iba yun. Daya na talaga yun, bro. Masama na talaga ang balak mo. Meron daw po kayong mga penalties, mahal na penalty. Pero dyan sa Bureau of Product Standards, alam na natin kung anong rates. May mga rates po Ganun ba? Well, dinig ko lang yun. Oo. Halimbawa, yung yero. Merong gustong makopo, monopolize. At one point. Yeah. At one point. So, nangangako. Pero po yung mga gusto mo, kasi summer ngayon, gusto mo magpa-repair ng bahay o magkaroon ng additional, ngayon yung panahon kasi summer talagang, maski na mainit maraming construction. The best time to do construction. Pera lang po yung repaint. Ang repaint ngayon ang repaint dapat hindi sa sobrang init. Otherwise, mag-caulking ang tawag doon. So, kailangan magpapintura kayo, medyo maganda ang panahon. January, Feb, o December. Hindi ba dapat ngayon? Patay ka. Hindi patay summer. ka ngayon. Lahat ng pintor sasabihin. Why? Sorry yung pardon my ignorance dahil bakit pag ngayon sobrang init, chemical reaction ng pintura, hindi maganda kapit. Nabanggit mo yan kasi right now sa Rizal Memorial Sports Complex nagre-repainting sila. Sabi ko, hindi panahon. Yun yung timing ngayon. Baka ngayon kasi na-deliver, di ba? Yung sa procurement at But still, kung masama yan, kaya pala also yung amoy, ang lakas. Saka magkaganon. So parang masasayang lang. Bubuka.
Yan ang problema doon. Chairman Dick Bachman, ano ba nangyayari? Bakit Chairman ngayon yung Bachman. na-deliver yan? Ngayon talaga, height of dahit ano pa. Maski na super standard Nagre-repaint sila doon ng mga bleachers. Bakit naman kasalanan ni Commissioner Bachman? Ewan ko, doon ginagawa, doon sa siyempre niya. sa opisina nila yan. Bakit priority ng Philippine Sports Commission? Ang tanong ko. Hindi, baka nga ngayon na-deliver. Magtayo ng bagong facility. Hindi, magtayo? Hindi, nire-repaint ka nila yung kasalukuyan. Nire-repaint. Rizal Memorial. Oo, yung baseball stadium. Para pagandahin naman ng konti. Pero yun na nga, ngayon ko lang nalaman. Kaya iconic parang na yan napansin ko nga, parang mali yung timing. Ang init, ang lakas Ito nung dami sangsang. nakikita Hirap sa iyo Okay. Como larangan na sports yan, very interested ka dyan. Lahat nakikita Yung mo. mga sports writer dun sa dun yung opisina nila, yung PSA Hindi ba nila naamoy yun? Nahihilo? Yung sila. Ang pintura. Oo. Etis kayo. Yung Rizal Memorial na yan, 19 kopong-kopong pa yan. Kailangan naman pintahan talaga at ayusin. Pero gigibain daw nila Hindi ba cultural? Di ba natigil yun? Natigil yun. Natigil yun. Imbes mo gibain, pagandahin. Pagandahin na. Oo. Ayusin. Diyan, sometimes- diyan tayo dumanak ng napakaraming pawis. Oo. Sa Rizal Memorial. In-interview ko. Ngayon, yan, isa pa. Noong kasi Kung ikaw manunood sa Rizal Memorial, saan ka magpa-parking? Naku, Wala, mahirap ang patay parking ka doon. doon. In fact, Illegal parking. Illegal parking. ito. Yung Sidewalk. labas, yung Ang sidewalk. Vito Cruz, nagiging illegal parking Ayun, yun. Lahat yun. Sa sidewalk nagpa-park. Hanggang doon sa dating Harrison. Illegal yun. Kasi Hanggang sa siyempre, saan Century. pupunta yung di ba? Yung Hotel. mga manunood. Hindi naman kasya doon sa parking sa loob. Wala. Mga empleyado na doon. Kulang pa ka. Kulang pa ka. Empleyado. Okay, sige. Kaya nung naglalaro kami dyan, Nung panahon nun, medyo kukunti pa may kotse siguro. pero napakahirap na rin Mahirap na na parking. rin, Sa sidewalk na nga nagpa-park Kaya ginagawa namin, nagtataxi na lang kami. Doon sa ate ko, doon namin paparada nung kapatid ko. Tapos Taxi. na lang. Kasi wala ka talaga mapaparada. Yan. Ang problema sa taxi, pag pauwi, ang hirap maghanap. Kasi sabay-sabay kayo Sabay-sabay kayo. Ang daming tao atang nanonood. Ayan. Pero nangangako po ang DTI, tandaan niyo yan, pangako na yan. Kapag kayo nakabili, eto problema kasi, pagdating ng La Nina, pare, yung mga bagyo, dyan nyo makikita yung mga substandard. Yeah. No, but that's serious business. Dapat asikasuhin ng PC at saka ng DTI. Kasi mabuti, pag earthquake prone tayo, tsaka yung sa La Nina, delikado yan bagyo. Sa atin ang tama niyan. Paano Ito yan? na naman tayo. Kay sagsagan ng init ngayon. At alam natin na papasok ang ulan. Ang La Nina. Baka hindi na naman tayo nakahanda dyan, Anong baka pa? Anong baka pa sinasabi mo? Tanggalin na natin yung baka. Wala na yan. Baka pa. Year in and year out. Talaga naman may bagyo tayo. Maraming bagyo. Ang maganda lang dito yung warning system natin sa bagyo Ayos na. ay in place yan. In place. But that's not enough. You know ang sinasabi. Yung flooding nga yun ang main issue Okay. Mag-workout. Pero ngayon, Flooding ba ang main issue? itong substandard, pinangako na. Paring Conrad. Pinangako na. Pinangako na ng Bureau DTI. systems. Bureau systems. Ayos daw yung kanilang electoral systems. Ayan, May pangako rin. Ayan, Baus. Ito. Easier post. Mas maayos daw ngayon ang kanilang system. Nangako na. Nangako sila. Pero mukhang makakabalik yung Smartmatic Di ba nagkaroon ng ruling ang Supreme Court? Meron ako Na mali ang COMELEC. Na ipagbawal. I-disqualify ang Smartmatic. balik ako. The Supreme Court, ano ba sinabi nila? Abuse of Okay, but they Grave stopped abuse short of of nullifying yung No, panalo they ng did Bureau. not nullify. But the Kasi yun ang kini-question sa akin ng kausap ko. No, Smartmatic appealed to the Supreme Court na Nullify din. yung Miro. Oo. Meron ngayong media campaign ng Miro to say Ayos kami. Yeah. nangangako kami. Ayos kami.
Yan. Sino kaya PR nila? Kasi ba, kailangan kumuha ka ng PR consultant pag Hindi. Kaya ngayon, lumabas. kailangan yan well planned. Kaya lumabas din ngayon yung kay Andy Bautista. Oh. Ayan. Okay. Ito po Kay sinasabi ni Jonat. Oo. Ang strategy ngayon ng Comelec para sabihin tarantado talaga yung Smartmatic. Hindi pwede talaga yan. Isa-cite daw po nila sa kanilang pleading. Pleading ba tawag dyan? O Kasi whatever. nag-MR ang Smartmatic Na yung kaso na money laundering ni Andy Bautista, Juan Andres Bautista. Si Latigo Kid po. Latigo. Si Latigo. Na ngayon nasa Amerika daw. Amerika to. Yan po ang isa-site nila kung bakit Talagang loko-loko talaga yung Smartmatic. Smartmatic na yan. Marami naman, alam na naman talaga yun eh. Pero syempre, kailangan mo ng ebidensya. Ito yun. Ilalagay daw po nila yan ang US Department of Justice at US Department of Homeland Security na kinarguhan po to sa Florida. Merong kaso yan. Paano na-involve yung Smartmatic doon sa kaso ni Bautista? Ang sinasabi nila, nagkumpuni ang Smartmatic and its subsidiaries para magbigay ng Pero the mere filing of the case, is that proof of guilt? So, Maraming butas po itong move ng Comelec. Sina-highlight lang nila na itong Smartmatic, hindi ito magandang halimbawa. Kasi po, yung kaso ng US Department of Justice and Homeland Security against Andy Bautista, kasama po doon yung allegation na siya tumanggap sa Smartmatic. Yun lamang yung punto ni George. Yeah. In other words, Smartmatic is a really bad example. Compromised. Anong kanilang dahilan kung bakit dinisqualify nila ang Smartmatic? Kasi po, yung bribery case with Bautista. Okay. Grave abuse daw yun, sabi ng Comelec. Ng Supreme Court. Ng Supreme Court. Hindi naman pwedeng gawin yon. Yun ang sinasabi ng Supreme Court. Kaya yung Smartmatic, mali yung Disqualify sa kanila. At ngayon, pinanalify yung kontrata with Miru. Dinagdag na nila. So, hindi lang yung tungkol sa disqualification nila, kundi yung tungkol dun sa Miru. Hindi, pero sabi ng Miru, okay kami. We're better than most of you. Kaya nga kami pinili ng Comelec. So ngayon, nagkakaroon ng media campaign. Ang Miru. That explains it. So yung mga nagtataka, but all of a sudden, election issue ang headline. May campaign po yung Miru dahil sa nangyayari ngayon, merong kaso sa Supreme Court, pinananalify o walang kontrata nila with Comelec. Magkano yun, pare? Ilang bilyon? 17. Liit? 17 billion and counting. Tapos mamamasyal pa yung Comelec sa South Korea. They have to find out Nakapasyal na ba? Hindi pa. Pupunta pa lang. Kung sakali, happy trip po sa mga Comelec officials na pupunta dyan. So itong Huwag muna kayong pumunta doon kasi sineset up pa yung yung building at saka yung factory. Saka hindi pa gawa? Paano nanalo ng kontrata yan? Hindi, baka ganun. Kaya nagtatagal Pagdating nila opisina na may ilang mesa lang pala at sekretarya. Baka mangyari niya, maunahan pa kayo ng mga senador na biyahe sa Amerika. Bibisita sa Harvard. Yan. Sa kung anong Ivy League. Yeah. The Ivy League. Yan. Gusto nila malaman kung bakit nagkakaroon ng anti-Israel protest sa mga Ivy League schools. Ganun ba nangyayari? Ganun ngayon sa Amerika. Pare, overwhelming. $95 billion aid. $95 billion aid to Ukraine, Israel, and Taiwan. Kasama Taiwan? $95 billion. Philippines. Meron. Tingnan natin. Meron din tayo, 128. Tingnan natin. Wala. Hindi tayo sinali. 128 million.
Diyos ko that pales in comparison, drop in the 95 bucket. billion. Dito sa overwhelming vote of yes. Approve po yung package. Akala ko ba importante ang Taiwan, Taiwan sa kanila? Nandito na nga yung mga sundalo, 16,000 na sundalo na balikatan Hindi pa ba Tapos importante? nagagalit nga sila at marami daw Chinese students dun sa Cagayan. 8 billion sa Taiwan. Yan. Kailangan ba ng aid ng Taiwan? Actually, ako, ang suspect ako dyan. Kailangan ba ng aid ng Taiwan, Ikot pare? yun Balik din sa US. Balik din dun sa mga proponent. Kickback ang tawag dyan. Kasi, Taiwan nga ang bumibili ng mga fighter jets nila. Maiintindihan ko po yung Ukraine. Kasi gera yun. Maiintindihan ko yung Israel to a certain extent. Pero yung Taiwan, 8 billion? Wow. Ikot. Historic importance daw po yan. Nagkaroon ng dyan. Nagkaroon ng talagang bugbugan dyan. For a while. Pero overwhelming approval kasi sumama yung Democrats kina Johnson. Mike Johnson, the House Speaker. Muntik siya matanggal Republican yan. Republican. Ang boto niya na nagpasa niyan, maraming Democrats. So it was bipartisan. Yan. Dahil kailangan talagang umaksyon ang Amerika. Sa Taiwan, 8 billion. 8 billion. Philippines. Teka, wala 128 million. Wala. Hindi kasama doon sa package. Wala. Baka yung 128 na na yun. Salita lang. Sabi ni Ambassador Romualdez na meron. Na 128 Kaya po dinidisqualify ulit si Mamba ngayon. Dahil nangyayari dyan sa EDCA, related lahat yan Ang COMELEC po, disqualified na naman si Cagayan Governor for the second time. Ito ngayon lang ako nakarinig na dinisqualify, tinanggal yung disqualification, at ngayon dinisqualify na naman. Kasi maingay kayo dyan sa Cagayan tungkol dyan sa EDCA At saka ito, with immediate effect ito. In other words, palitan ka na ng Vice Governor. Yan. Kahapon po nilabas. With immediate effect. Ng First Division ng COMELEC. Disqualified daw po si Governor. Sitting Governor yan. Yes, sitting Governor. Manuel Mamba. Yung nakaraang eleksyon noong 2022. Ayan. Kasi gumamit daw siya ng pondo. Public funds po para may tulungang mga grupo na nangangailangan. Kapag election ba yung mga nangangailangan, hindi na nangangailangan yun. Kaya hindi mo na kailangan tulungan. No, kasi ginamit daw yun within a certain period na bawal magamit ng public. But everybody's doing that. Ito na nga Ang nangyari, yung petition against him for disqualification, inano ng COMELEC the first time. Moot. Wala yan, tapos na. He's already been qualified into office. In other words, tapos na yan. Kasi nakapag-office na siya sabi ng Supreme Court, grave abuse kayo. Para rin niya yung smart math. Hindi, COMELEC lang ang nagsabi. Hindi, pumunta sa Supreme Court. Yung nag-complain. Tapos sinabi ng dalawang grave abuse Isang grave abuse para doon sa Smartmatic. The other grave abuse ay kay Governor Mamba. Ang ni Mamba, sa LGU raw, iyang prohibition ang hirap hindi i-apply yan. Ang hirap i-apply niyan. Dahil day to day, meron needs ng mga nangangailangan. So, paano ka magkakaroon ng ganong klaseng ban? So, yun ang kanyang argument. The law is the law. Politicking. The law is the law. Gob, please be reminded. Senator, Mayor, NBI Director Fred Lim said, the law is for all. Otherwise, none at all. Yun! Ganda ng parallel construction.
Ayos na ayos. Ganda na syntax, no? Ikaw, editor ka pa rin, Joel. Sabi nung teacher kong pare sa English, meron kasi akong kaklase, talaga naman minamurder yung English. My son, every time you speak in English, you remind me of the sufferings of our Lord Jesus Christ. Talaga. Parang yan yung dati, Suffering. nung panahon nung estudyante pa ako, mahilig kami sa folk house. May folk singer, may galing mag-gitara. Hindi niya ma-memorize yung kanta ng niya. Crosby, Stills, Nash and Young. Teach your children well, or they lapping trip. Saan mo nakuha yan? Hindi ba yun? Ganun lyrics na lamin. And they lapping trip. Okay. And none at all. Sige. Pwede daw po yun magkaroon ng exemption. Ang LGU. Ito yung argument ng COMELEC ngayon. Okay. Pero kailangan mong kumuha ng exemption, Certificate of Exemption, na hindi raw po ginawa ni Mamba. So, yung violation na yan, it's ground for his disqualification. So, yung mga ibang politika kumukuha ng exemption talaga pagkada. So, bakante na po ngayon ang posisyon ng governor. Ibig sabihin, automatic, yung vice governor will assume the position. Yes. Ganun ba? Yes. Hindi yung kalaban niya nun? Hindi. Kasi ano na yun Hindi, yun na nagreklamo Maski na nagreklamo yung kalaban mo na yun, because you already took your oath So wala na yun. Okay. Moot and ano na yun, yung petition mo wala. Wala yun. Kaya nga sinabi ng COMELEC nung umpisa, moot and academic na ito dahil nag-out of office na Sabi ngayon ng Supreme Court, hindi. Ano yan. At saka ito ilang araw lang after the decision of the Supreme Court, ilang araw lang ibinabana ng COMELEC. Does that make you think or what? As ordered by the Supreme Court. Ayan. Grave abuse daw po kami. Okay. Sige. Ang bilis ng desisyon. Ang bilis pa ng desisyon ng COMELEC kung gusto Kung gusto. Kung gusto. 9:31 ng umaga. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Lacsamana at Jonathan De La Cruz. Ngayon, April 25, good morning. Good morning. Good morning sa inyo. Chairman Emeritus ng Plaridel, Samahang Plaridel. Oo. Rolly. Wala, tatapos na. Wala pa yung pansit. Wala pa yung pansit. Matatapos na kami. Pwede mo lang Grab, pwede yan. Grab, okay. Ako nagalit ng LTFRB, pare. Mananagot daw yung Move It. Dahil dun sa isang abusadong rider nila. Anong ginawa ng rider, pare? Nagalit, ha? Nagalit. Nagalit. Anong gagawin daw ni Chairman. Chairman? Sobre yung Move It. Gagawin. Tatawagan ko yan. Yun, tapos na. Yung Move It na yan. Move It na yan. Kasi daw, abusado, may nabangga atang tao. Tapos tinakasan. Ayun. Yun. Yeah. Kaya tatawagan niya daw. Ang mananagot daw dyan, move it. Alamin lang ho ninyo kung... Anong parusa mo? Tatawagan ko yan. Alamin lang ho ninyo, Chairman, kung anong telepono kasi baka nagbago na yung ano niyan may-ari. Phone call basis pala Phone sila call basis, yes. No. Ang chairman, ganun ba? May phone call basis sa mga kailangan i-regulate niya? Ayusin ninyo yan. Ha? Huwag lang kayo magkamali ng teleponong Matindi tatawagan. pa to kay Harry the Caller. Ba? Yan ang style ngayon. Callers. Callers. Tatawagan niya yung Move It. Siguraduhin ninyo na... Ewan ko kung yung yung mga regulatory commission. Ganyan talaga. Kung meron silang phone call basis doon sa kanilang mga... Re-regulate? Yes. Nakakakabaho yan. Di ba, parang John? Kasi may mga... Hindi, importante yun kasi may mga emergencies Oo. Kailangan mo tawagan. Ayan. Dapat. Tatawagan niya. It makes you think, no?
Alam nyo yung isda, mahuhuli nyo yan sa kanyang sariling bibig. Kaya nga sinasabi ko sa kanya, baka nagkakamali kayo ng tatawagan. Ayan. Kasi baka hindi na yun ang telepono ng Move It. Iyon. Siguraduhin nyo muna. Siguraduhin nyo muna. Oo. siguraduhin nyo. Kasi Grab na yan eh. Oo. Tawag kayo ng tawag, walang reply. Tawag kayo ng tawag, no reply. Baka lalo kayo magalit. Grab na. Bakit ibig mo sabihin special yung Grab? Tinake-over na nila Move It. Oo, tsaka nakakapag-press con sila sa Malacanang. Tinake-over na nila yung... Tagal na nun eh. Tagal na ba nun? Oo, tagal Tapos na pwede silang umattend ng kapihan sa Tuesday Club na no hard questions please. Oy, hindi naman. Mas matindi yung tourist guide. Ay, tourist guide. Na, Yung mga driver ng Grab, tourist bibigyan guide lang na ng rin. tour ng 1-2 oras. Tapos pwede na kayo mag-tour guide. Accredited. Ng, Gulat ng mga Philippine ang gulat Tourism ng mga Authority. nag-aral talaga ng Ano sinasabi mo tungkol sa tourism pa? Kaya ang Pilipinas, ito problema na naman sa atin sa turismo, di ba? Na sumusunod lang tayo, naglalag behind tayo sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia in terms ang tawag nila of readiness in developing smart tourism ecosystems. Dala ng high internet costs at paraan kung paano makarating doon sa mga destinasyon natin. Smart. Oo. Ibig po sabihin ng smart. Halimbawa, ako gusto ko mag-biyahe. Oo. Lahat ng information na kakailanganin ko sa biyahe na yon, makukuha ko through the internet. Halimbawa, merong available na website, ang DTI, at lahat ng information, kailangan ko, halimbawa, gusto ko magpunta sa Ilocos Sur, sa Bigan, ay makukuha ko doon sa website na yon. Yun ang ibig sabihin ng smart tourism. Yan po. Ito sa isang report ng smart tourism. Wala daw tayo? Well, okay, tingnan mo, first of all, ang scoring dito 100%. 100. Tayo umi-score ng 56. Out of 100, 56 Oo, tayo. tingnan mo, yung mga kapitbahay natin, well, of course, Thailand, which syempre, matindi matindi ang tourism tourism to, 72. Taas. Ang Vietnam, 67. Vietnam, Oh, Hindi malakas ang internet signal sa Vietnam. Indonesia, kung saan ang Bali at mga destination dyan, 66. Tayo, lamang lang tayo sa Laos. Okay. 53, Cambodia, 50. Hindi ganun kalayo yun, abutan na rin tayo niyan. Hindi. Alam niyo, parang Joel, parang Conrad, huwag naman natin masyadong dinidiinan yan. Kasi nag-iingat lang sila, baka magkaroon ng scam eh. Ayan. Naayos lang nila yan. Ilalagpasan tayo ng mga gusto Hindi, bumisita information sa atin. lang yun, pare. Hindi, walang scam. Hindi, baka mamaya nilalagay nila Ilocos Sur. I-fake. Fake. Ilocos Sur, nilalagay nila ng Banawe Rice Terraces. Di Nagaling sa problema. Indonesia. Magkakaproblema tayo. Nag-iingat lang. Pero Sila. talagang ang pinaka-lowest score daw talaga natin, among sa mga kapitbahay natin sa region, yung urban-rural digital divide. So, walang access daw po. wala daw access daw, At saka mataas ang internet cost natin. tsaka pati kuryente binanggit. Oo nga. Internet po mahal eh. So, alimbawa ako, gusto ko. Unreliable electricity and network coverage, low literacy rates, tsaka unaffordable. Inilagay nila yan doon sa smart tourism? Hindi, may smart tourism index eh. Oo. Ibig sabihin na smart. Pag Binibilang sinabi, talaga nila. pag po ngayon, in this day and age, narinig nyo yung word na smart. Smart TV, smartphone, Ibig sabihin, internet-based. internet-based, ganyan. Yung smart tourism po, kamukha nung weekend, may affair ako, event, sa Clark. Siyempre, hindi ako familiar sa Clark. Nag-research ako. Wala kang makitang website na pwedeng sabihin sa'yo, eto mga pwede mong gawin sa Clark. Walang ganun. Alam mo, may simple. Baka dapat yung mga... Sa Google, merong what's on in Bangkok or what's on in... Meron pa tayong ganun? Wala eh. Di ba dati pinag-uusapan natin sana yung listahan ng mga piyesta? Ano, Diba? ngayon, may Paano malapit na pumunta, saan Hindi pwedeng nila tumira? naloload yan dahil dito sa mga internet providers. Meron sila eh. meron. Kung content at content lang, meron. Kung content na content lang. Eh di i-load nyo, bahala na kung
may mga panakana naman na tumataas ang internet speed. Kung content lang pag-uusapan, 1970s pa kompleto na tayo. Kailangan i-update Teka muna, binabato mo kagad sa internet providers, yung DICT, hindi ba pasok dito? Ayun, NTC yan. Ha? NTC. NTC ang... Ay, well, ang sinabi po ng ADB, ang mahal na internet dito sa atin. Oo. Tapos, hindi pa accessible sa mga rural areas. Ayan. Malapit na matapos. Maayos na yan. Readiness po ng smart tourism ecosystems. Okay. Baba 56. Well, some of the address issues na ginagawa daw nila, ang DOT, Department of Tourism, is working closely with the LGUs. Nagpo-provide daw sila ng $2 million for smart tourism projects. Hindi ko lang alam kung ano yun. As well as yung e-visas, di ba? To some countries. Ayan, yung mga ganyan. Mayroong mga ginagawa naman ng gobyerno natin. Sabi po ng ADB, kapag meron tayong smart tourism, nakakalamang tayo. Ready tayo, makakalamang tayo. Sa mundo ngayon na gano'n Ganun sila mag-research Ang eh. mga Ano ba pwede turista, kong gawin sa Pilipinas? at businessman, di ba? Hindi ba pwede atupagin yan ng DICT at ng Department of Tourism? Saka DTI. DTI? Listen, I mean, for example, ikaw pamilya mo. Ang lakas ng fighting spirit mo, babiyahe kay- Jonathan eh. babiyahe kay Talagang na- malaki ang pag-asa mo sa DTI. DTI? Maayos Dapat, yan. oo. Magiging attractive daw tayo Right. sa mga turista kung meron tayong Di ba tayo ganyan. pagbabiyahe pupunta ka Japan? Oy, okay, dito kami pupunta yung Fukuoka at ano. Naku, ano ba magagawa ron? Agad-agad, you will be able to, or yung anak mo kung magaling sa internet, siya nang magpaplan ng inyong Sayang na itinerary. sayang daw ka. Sa atin, hindi magawa yun. Oo. Sayang na sayang daw, sabi po na ADB. Dahil napakadami natin digital talents. Totoo. Ang dami daw ng Pilipino. Yan, mayaman tayo dyan. Digital talent. Nasa Singapore na nga lang yan eh. Ba't Singapore. hindi dati ma-harness yan? Gumawa man lamang, halimbawa, index ng mga festivals na sinasabi mo, parin Jonah. Hindi ba pwedeng gawin yan ng digital at lagyan ng mga magaganda, attractive na photos, tapos things you can do? Pwede. Oh. All of these things. Sayang yung Available mga the digital- content is there eh. The content. Ayun. By the way, Nandun. nabanggit mo yung mga digital natin, well, WizKids, whatever ang tawag. Meron ako nakausap over the weekend kasi nagtitinda siya sa internet ng isang bagay. Sabay, nagkakwentuhan kami. Nagtatrabaho siya sa BPO. Young guy, only about 27, 28 Okay. years old. Dating BPO. IT siya, IT. Iniwanan na niya yung trabaho niya sa BPO at nagtayo siya ng kumpanya, sarili niya, digital, creator and all that sort of stuff. Pwede siya magtrabaho kahit saan, kahit nasa Boracay siya, nasa Palawan. One man siya, basta meron siya magandang computer at telepono at Just make sure na registered ka sa BIR. hindi ko lang alam, hindi ko natanong yun. Yan sabi ko sa'yo. Baka maya, that Baka guy is mamaya, working, that will create more problems. underground economy pala itong batang to. Yes. Pero kumikita siya, ang gaganda ng mga Maraming gamit niya. kumikita Tanong. dyan. Actually, yung Kaya niya magbakasyon kahit saan. Dala-dala lang niya yung laptop niya. yung mga Ano? sinasabi natin. Ito, yung ganun pala, Pare, iPad. ang tungkol sa tourism, yung mga sinasabi natin na dapat ginagawa, etc. Mayroon nga tourist guide na internet. If you want to go to Manila, just ask me, ito yan. I will guide you. Oh, there you go. And then you have an assistant here. If you want to go to Manila, you want to have an assistant in Manila who will go around with you. Ito. We will provide We you. will provide you. Meron ganun. Bakit Hindi- hindi na-announce yun? Ba't hindi, ba't tayo nasa baba Dapat pa yan rin ng po smart- in general. Basta mag-google ka about the Philippines. Ito na May yan. makikita ka. Dapat DOT web. Nakalagay doon, Accredited by DOT. yan, Oo. ganun. DOT website, ito yung mga accredited na if you want to have a guide in Manila, ito yun. This produce guide. Ito. Wag lang may scam nga, no? Hindi, yun na nga. Yun ang ibig sabihin ko. Na workout. Sabi po na ADB study na yan, dito sa ating region, ASEAN, ang Philippines ang kulelat sa rating pagdating sa mahal ng internet. Tayo pinakamahal. Talaga? Kulelat tayo dyan. Kulelat din tayo sa electronic visas. Paano mo po promote ang tourism? Yun
nila, e-visas Ay, 2020. sabi ng ADB, kulela tayo dyan. So, dinaig pa tayo ng Laos and Cambodia when it comes to E-visas. e-visas. Mantakin mo. Tapos, ang katapusan ng storya, as usually, to rub salt to the wound, asin sa sugat. Philippines attracted 5.45 million tourists in 2023 and is targeting 7.7 million tourist arrivals this year. Ang baba. Sa Thailand, 23 million ang bumisita sa 2023. 12.6 million at 11.6 million tourists visited Vietnam and Indonesia respectively. Ang lalayo. More than 10 million. Ang lalaki ng target nila. Level lang tayo. Pare, sabi sa akin ng isang kaibigan ko na Kasi we love the Philippines. Ayaw natin sabi sa akin mababoy. ng, Ano yung ino-offer sa mga bansang ito? Napakalaki. Saudi Arabia. Sila ang kanilang target 25 million tourists. Sila. Saudi Arabia yun. Because they have all of these facilities. Kaya ngayon, So, ang Thailand, 23 million po last year. Versus 5 million sa Pilipinas. Ang Thailand yon. Ang Vietnam, 12.6 million. More than double ng Philippines. Indonesia. Vietnam yan, ha? Ang Indonesia, 11.6. Almost 12 million din. Indonesia. Okay? Bakit? So yung smart tourism, malaking bagay yan. We're getting siguro there. yung hashtag Love the Philippines, dyan sana nila I-connect. i-angkla yan. To anchor it from there. Di ba? Love the Philippines. Natigil tayo ng konti. Campaign? Oo. Paano ka magka-campaign kung wala naman smart tourism? Alam mo, kasama na sa package yun eh. Kung meron kang gano'n, kasama na yun sa campaign eh. Di ba? Meron Siyempre. kang ready na information. Just ang mga get tourists. just get to Ang this mga website. bumabiyahe po ngayon, ganyan na, nagre-research. Ako, timbabiyahe ako, maski dito lang sa Pilipinas, titignan ko muna kung ano. Sinong kakausap? Kung wala tayong makikitang gano'n, yung mga foreigners gustong dumalaw sa Pilipinas. Hindi na lang po Pinas. Mas mabilis ako dito pumunta sa Thailand. Alam ko to. Hindi, Tapos yung availability ng electronic payment. yun. Madali ba rito? Ganyan na ngayon ang mundo eh. Payment yan. Dito sa atin, meron pa nagre-reject ng credit card. Alam mo ba yun? Ng mga establishment. Ayaw nila ng credit card, gusto cash. We are going there. May digitization program. National ID nga lang, nire-reject eh. We are going there. Masyado naman kayong negative. Ayaw tanggapin eh. Nega naman kayo masyado eh. Nega. We are going there. Pare, ito. Masyado kayong nega eh. Kita mo, GSIS, aggressive sa Very investment. aggressive. Ayan, aggressive ang Sa investment. Meron na naman daw bagong Talaga? i-invest. Kasi naman ang humahawak ng GSIS, bihasa sa finance. Oo. At, Super aggressive ito. Oo, bilib ako dyan. Ayan. Talo niya ng you don't need to have an internet smart whatever it is investments program ito. Sabi po, ito Acumen ang tawag doon. On his own. Oo. Alam niya kung saan pinakamagaganda mag-invest. Okay. Sabi po ng PNP, nakita na raw yung dalawang SUV na ginamit diyan sa yung sa ano to? Diyan sa Alitagtag. Alitagtag, Batangas, drug bust. Drug bust. Ang dami ng mga story. Oo. Meron palang ganito pala istorya. Bago isinakay, diyan sa van, Photon van. isinakay muna sa Ford Explorer at saka Toyota Land Cruiser. Siguro galing doon sa yate. So ang istorya, may dalawang yate. Okay. Yan ang istorya. Dinala sa dalawang SUV. Yung SUV is ikinarga sa van. Okay. So dalawang SUV. Pero hindi, galing muna, inilagay muna doon sa, hindi diretso eh. Inilagay muna doon sa bahay na nirentahan ng Canadian. Sa Nasugbo Nasugbo ito. Yung rinentahan ng Canadian, Nasugbo eh. Okay. Ganun. Yeah. Tapos, so ngayon, unti-unti po, lumilinaw yung storya. Ito, lumilinaw o lumalabo? Malabo, lumilinaw. Lumilinaw ang pagkalabo. Okay. So, dalawang yate. Malinaw na ang pagkalabo. Dalawang yate,
pumunta sa bahay. Yung shipment. Nung Yung shipment. tapos kinarga sa... Kinarga sa dalawang SUV. Anong klaseng SUV ito? Hindi. Yun na nga. Ford Explorer at saka Toyota Land Cruiser. You're talking about an estimated 2 Oo. sa dalawang SUV. Tinanggal ang silya. 1.4 lang. 1.4. Okay. Tinupi mo yung mga silya. Pwede Oh. yun eh. Dinala mo ngayon sa photon. Itong photon na ito, nakuha sa alitagtag na checkpoint. Yan. Dumilinaw. Lumilinaw. Ang pagkalabo. Oo. So, alam na yung dalawang SUV, nasaan ngayon yung dalawang SUV na yun? Nakita daw yung isa malapit sa Sabungan. Naku. At yung isa naman nasa Memorial Park. Nakita daw nung linggo. Nakaparada ron sa yung Nakaparada doon. Yan. May illegal parking to mga ito. illegal parking. Pero kung sa Sabungan, Mayor. Okay, sige, hindi ba? Pira-pirasong information na lumalabas. Lalong lumilinaw. Lalo lumilinaw ang pagkalabo ito. na malabo talaga ang story. Basta kayong mga pulis dyan sa checkpoint at sa lahat, buong Pilipinas, PNP, you have 30 days kung meron kayong tato, ay kailangan patanggalin na. Basta raw. Ano, constitutional daw yan. Oo. Yung pagbabawal mo yung tattoo. Visible tattoos. Visible tattoo. Pero di ba bawal naman talaga ang tattoo sa sa PNP, sa pulis? Hindi. Hindi. Visible tattoo. Visible tattoos. Okay. Hindi raw. Basta. Kahit na ano ang constitutional. Basta bawal. Pag pulis ka. Ito na nga, sinasabi ko na nga sa inyo eh. Yate. Yate, bahay, SUV. then photon. Nakuha na. Nakuha. Nawala ang SUV. SUV nasa Sabungan, saka Memorial Park. Ayan. Luminaw na. At yung nervyosong driver na walang lisensya, Nawala na rin. US nawala na rin. Yung US Canadian na kapitan nung yate. Yate, wala na rin. Wala na rin. Hindi nila kinakausap kung sino may-ari ng bahay na rinentahan. Sino yun? Hindi mo ba nakakausap? Baka nawala na rin. Baka nawala na rin. Alam nyo, hindi papasa sa script ni Direk Eric Mati ang mga pinagagawa nyo dyan. Malinaw na pagkalabo nito. Malinaw na. The more na sana wag na kayo muna magsalita eh. Okay. Alas 10 na po na umaga dito sa Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 8. Ayun. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz. Ayun. Yes, sir. Si Joel Laksamana. Ako si Conrad Manay. We will see you tomorrow. Ngayon. Huwag muna kayong aalis dyan. Ayan na po siya. Andito na siya. Wala siyang visible tattoos. Khaki Blazer. Jackie Blazer, galing ha. Very snappy. Ronda Pilipinas kasama ang award-winning journalist at Khaki Blazer. Yes. Bilib ako. Ako magkaroon lang ako Cool ng na Khaki cool. Blazer. Ayos na Napakabait na ako. Ako rin. Si Dennis Antenor Jr. Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola DWIZ.